Warriors kakampi muna sa Timberwolves para aakyat sa standing bukas, mga natutunan sa pagkatalo ng Warriors laban sa Spurs. At Davis na link na ngayon sa Warriors. Maglalaro nga ba sa Golden State next season? Kahit wala na silang pinaglalaban sa standings, hindi umurong ang San Antonio Spurs. Hindi rin sila basta-basta sumuko kahit pa umabante ang Golden State Warriors ng hanggang 14 na puntos sa unang quarter. Ang akala'y magiging tambakan ay nauwi sa isang labanang dikit mula umpisa hanggang huli. Sa Chase Center nitong araw, ang laro ay naging palitan ng run at natapos lang nang ang former Warrior na si Harrison Barnes ay nag-shoot ng isang fadeaway game-winning 3-pointer sa buzzer dahilan ng pagkatalo ng Golden State. Sa isang season na puno ng mga nakakainis na pagkatalo, ito na marahil ang pinakamasakit para sa Warriors. Dahil nakasalalay na sa huling araw ng regular season ang playoff hopes ng Golden State, hindi nila kayang matalo sa ganitong paraan. Matapos nilang tambakan ang Spurs ng 16 na puntos sa ikatlong quarter, tinambakan naman sila pabalik ng 15 puntos sa huling quarter. Maraming pagkakamali sa huling bahagi ng laro ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo, kabilang ang 2 turnover sa huling minuto. Si Steph Curry na may 30 puntos at Jimmy Butler naman ay may 28 puntos ang bumuhat sa opensa ng Warriors, lalo na sa ikalawang kalahati. Si Draymond Green ay isa pang rebound at 2 assist na lang ang kulang para sa triple-double, pero 2 pagkukulang niya sa depensa sa huli ang hindi pwedeng palampasin. Si Steph Curry lamang sa mga starter ang nagpakita ng positibong epekto sa laro, habang si Trayce Jackson-Davis ang tanging ibang player ng Warriors na nagkaroon ng magandang kontribusyon sa limitadong minuto niya sa court. Matapos talunin ang tila walang buhay na Suns noong nakaraang araw, pinuri ni Warriors coach Steve Kerr ang kanyang mga veteranong star, sina Curry, Butler at Green sa pagbibigay ng inspirasyon at tamang simula. Sa ikalawang araw ng back-to-back games, muling nagpakitang gilas ang trio sa simula pa lang ng tip-off. Nagsimula ang laro ng Warriors sa isang run, dahilan para mag-timeout agad si Spurs interim coach Mitch Johnson. Umabot pa sa 11 ang lead pagkatapos ng timeout. Nang tawagin ni Johnson ang timeout para buuin ang loob ng kanyang team, mayroon ng 2 puntos, 4 na rebounds, 3 assists at 1 steal si Green matapos niyang maagaw ang bola mula kay Bismack Biyombo. Pagtapos ng first quarter, leading ng Sham ang Warriors, may tig-7 puntos sina Curry at Butler, habang si Steph ay may 2 steals din. Si Green ay may 5 puntos, 4 na rebounds, 5 assists at 1 steal, kumpleto ang kontribusyon. Ang kanilang galaw at eksaktong opensa ay patunay kung gaano kahalaga ang laban na ito. Pagpasok ng ikalawang quarter, tila nawala ang sigla ng Warriors. Naputol lamang ni Green ang run ng Spurs sa isang 3-pointer sa taas ng arc. Pero hindi na talaga nakarecover ang Warriors. Umabot sa 12-3 ang run ng Spurs nang bumalik si Curry at lumawak pa ito sa 19-3. Natalo ang Warriors sa quarter na iyon, kaya mula sa 9 na puntos na lead, naging 4 na punto na ang kanilang deficit. Habang patuloy na gumaganda ang opensa ng Spurs at unti-unting nakakascore mula sa iba't ibang bahagi ng court, tila nawalan naman ng ritmo at kumpiyansa ang Warriors sa kanilang opensa. Nahirapan silang makahanap ng magandang shot at kahit nakakaluwag sa depensa, hindi nila maipasok ang bola. Maraming attempts ang mintis at nagmukhang pilit ang bawat opensa nila. Ang dating agresibong atake ay napalitan ng pag-aalinlangan at kawalan ng kumpiyansa na siyang naging dahilan kung bakit hindi sila nakasabay sa biglang pag-arangkada ng Spurs. Pumasok sila sa araw na yon bilang ika-7 sa buong NBA pagdating sa third quarter point differential at tila nahanap nila ang kinakailangang enerhiya sa halftime. Nagsimula sila ng ika-3 quarter sa isang run at hindi na bumitaw, tinambakan ng Spurs. Ang pagpapainit kay Curry ay malaking tulong. Bagamat medyo tahimik si Curry sa unang bahagi ng laro, bumawi siya sa ika-3 quarter kung saan nahanap niya ang kanyang ritmo at muling naging dominante. Sa kabila ng matinding bantay mula sa rookie na si Stephon Castle, nagawa pa rin ni Curry na makapagpasok ng mga crucial na shot. Sa kabilang banda, muling nagharap sina Curry at Chris Paul sa isang matagal ng rivalry ng 2 Hall of Fame bound na point guard. Kilala si Paul bilang isang purong pass first point guard, samantalang si Curry ay kakaiba dahil sa kanyang galaw ng walang bola at kahusayan sa shooting. Sa unang bahagi ng laban, si Paul ang mas aktibo sa opensa, pero pagdating ng ika-3 quarter, si Curry ang umarangkada at tila nabaligtad ang takbo ng laro.
Makikita sa laban ang mga eksena kung saan kinumbinsi ni Paul si Brandin Podziemski na gumawa ng offensive foul at pinangunahan ang kanyang team habang naglalaro. Samantala si Curry ay ginising ang crowd sa bawat tres na pumapasok. May mga sandaling parang throwback at may mga paalala ng kanilang kahusayan sa larong basketball. Bago pa magsimula ang laro, sinabi ni Kerr na hindi niya inaasahang magre-retiro na si Paul pagkatapos ng season at makikita kung bakit kaya pa rin niyang maglaro kahit pa mag 40 years old na siya sa susunod na buwan. Gaya ng tuwing nagtatapat sina Curry at LeBron James o sinumang basketball legend, napakadaling pahalagahan ang lahat ng ambag ng dalawang ito sa laro sa loob ng halos 2 dekada. At para sa Dub Nation, isa pa itong dahilan para maalala kung gaano nila kinaiinisan si Paul noon. Sa kabilang banda, may tsansa pa ang Warriors na makuha ang top 6 seed sa West kung mananalo sila sa huling 2 laro. Aakyat sila sa ika-6 na pwesto depende sa resulta ng laban ng Minnesota at Memphis at may advantage sila sa head-to-head tiebreaker kontra Grizzlies. May laban pa ang Grizzlies sa Nuggets sa ikalawang sunod na laro nila. Kung mananalo ang Warriors sa huling 2 laro nila, matatapos sila sa 49 sa 33 at siguradong mauuna sa Timberwolves at posibleng malampasan ang Memphis kung matalo ito kahit isang beses. Speaking of Warriors, sa pagitan ng mga pangunahing players tulad ni Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Moses Moody at Brandin Podziemski, mukhang handa ang Golden State Warriors na gumawa ng ingay sa postseason. Sina Butler, Green at Curry ay may kontrata pa sa susunod na 2 season kaya't malinaw ang kanilang tsansa. Gayunpaman, bukod kay Kevon Looney na magiging free agent ngayong summer, kulang sa laki ang Warriors. Sa kabila nito, mayroon silang mga assets at motibasyon upang kumuha ng isang player na makakatulong agad katulad ni Butler na maaaring interesado ring pagtibayin ang kanyang legacy. Kung meron lang sanang posibleng target na nagtagumpay na noon sa tabi ni Curry, ang pagkuha kay Anthony Davis ay magiging mahirap, ngunit ayon sa mga ulat na tataas ang salary cap ng liga ngayong summer, posible ito. Maaring mag-offer ang Warriors sa Dallas ng package centered on a first-round pick in 2027 and swaps in 2029 and 2031. Mas malaki pa ito kaysa sa nakuha ng Dallas para kay Luka Doncic at ang mga pick na ito ay hindi pa magagamit hanggang sa matapos ang championship window ng Warriors na nagpapataas pa ng halaga ng mga ito. Ang pagbuo ng isang nakakakumbinsing trade package para makuha si Davis mula sa Dallas ay magiging hamon para sa Warriors ayon kay Caleb Hightower ng The Sporting News. Gayunpaman, dahil marami silang assets na pwedeng i-offer sa bagong anyong Mavericks, posible silang makumpleto ang isang malaking off-season trade at mapalakas ang kanilang di kahangahangang frontcourt. Kapag nasa maayos na kalagayan, si Davis ay isa pa rin sa mga pinakamahusay na player sa liga at isang two-way force. Nung nakaraang season, nagtala siya ng average na 24.7 points, 12.6 rebounds and 2.3 blocks. Ang isang lineup ni Curry, Green, Butler, Davis at alinman kina Moses Moody o Brandin Podziemski ay magiging mahirap talunin na magbibigay kay Curry ng sapat na suporta para magretiro bilang kampeon at siguradong kabilang sa top 5 players sa kasaysayan. Para sa laro bukas, kakampi muna ang Golden State Warriors sa Timberwolves. Dapat manalo ang Minnesota sa laban kontra Memphis Grizzlies para umangat ang Warriors sa Western standings. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?